Matanong ko lang, bakit ba kayo nakatalukbong? Hindi naman kayo testigo. Matanong ko lang, bakit po kailangan naka-hood kayo at saka nakatakip? Personal request ko po. Yes, Mr. Chairman, because this might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? And a resource person, not a witness. That was the question I was raising kanina, Mr. Chair. Hindi pala tayo nakaintindihan bakit na nakatakip yung mukha ni Ginoong Pakanan. Akala ko naman si Maria sa si Joy. Your Honor, it's my request po as the good chair stated a while ago for my protection po. And security po. Pero nasa kulungan ka na ngayon, you're in detention right now, di ba? Aren't you in detention already? Yes po, Your Honor. Mr. Chairman, I don't see the basis for his request. I do not see it as valid. How can he? Maybe he's protecting himself from shame. Baka nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya o kung sino kaya ayaw maipakita yung kanyang... Ano talaga ang dahilan bakit kayo nakatakip? Ako, nakita ko lang isang posibleng dahilan. Baka sa future mga police lineup, makilala kayo. Is that it? Or any other reason? The main reason, Mr. Chair, I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the case is already pending before the Sintigan Bayan and there's no judgment over it. So I'll be incriminated by whatever action against me. So, natatakot ka na baka ito public hearing, meron makakilala sa iyo at magreklamo pa laban sa iyo dahil nakilala ka. Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito pa ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo. Ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, ano? It could set a bad precedent. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JD. Thank you, Mr. Chair. Gaya na kanina sabi ko, RD, no? RD Pakanan. Nagpunta rito si Governor Bonstudor, may presentation siya. Pinakita niyo yung mga substandard at ghost projects doon sa region, or sa kanyang probinsya. At nagkausap daw kayo dahil yung kanyang ito nireklamo. Ang sabi mo raw kay Governor Dolor ay merong kasing porsyento na napupunta sa taas kaya nagiging ghost project o naging substandard ang ilang proyekto sa iyong nasasakupan. Tama ko ba yun? Honor, again, I could confirm my lawyer before answering it. Your Honor, with the guidance of my lawyers, first, hindi po totoo yun. Secondly, Governor Dolor is also a witness against me. So, there's a pending case already filed against me. So, it will be incriminating on my part. So, I respectfully, Your Honor. So yung sinasabi mo, yung sinasabi ni Governor Dolor ay hindi totoo. Sinabi mo noon na hindi totoo yung sinabi niya. Your Honor, again, I am invoking my constitutional right, respectfully invoking my constitutional right.
So yung sinabi niya na sinabi mo raw na may 25% na napupunta sa taas, 5% para sa parking fee at 12% na iba pang nadadaanan para sa proyekto. So ibig sabihin 42% lang napupunta sa kickback sa yung region. 48% na lang naititira sa project mismo. So yan yung kanyang computation na nanggaling daw sa iyo. Sagutin mo, siguro pwede mo sagutin ito. Nasa sa yan, pero yan ang kanyang nilahad na nangyayari kaya nagkakaroon ng ghost at mga substandard projects doon po sa Oriental Mindoro. Mr. Chair, again, there's already a pending case before the Sandigan Bayan. I am respectfully invoking my right against self-incrimination. Okay, You can continue to refuse, but you can continue. but anyway, you can continue to refuse, no? Kasi, pero sabi mo nga sub judice na yan, pero gusto ko lang tanungin, dahil ito yung nanggaling po kay Governor Dolor at sinasabing ito po yung alam nyo, no? Lahat ba ng proyekto sa inyong rehiyon ay ganyan, ang hatian, 25% sa proponent, 5% parking fee at 12% para sa iba pang opisyal ng DP. Again, Your Honor, I respectfully invoke my right. Well, sa akin lang, Mr. Chair, this is a legislative inquiry. No? I just don't know kung talagang subject po ito, pero we want to find out the modus. In the same manner that nung una pong sumalang ang district, First District of Engineering District ng Bulacan, inalam natin yung modus at yung proseso para malaman natin na hindi na ito maulit. Pero sige po, hanggat ngayon, parang nabaliwala yung pagpunta rito dahil ayaw nyo sumagot. Pero just the same, para lang alam ng publiko na ito ay nanggaling sa gobernador mismo ng Oriental Mindoro at sinabi na ito po ang modus na nangyari. Kaya nagkaroon ng maraming substandard projects doon po sa kanyang lugar. Mr. Chair, Congressman Toby Tiangco testified before the Senate Blue Ribbon Committee on September 8 that Congressman Saldico was a proponent of about 3.5 billion worth of GN-funded flood projects in 2025 for Oriental Mindoro. Lumabas na naman sa balita na halos Sunwest at High-Tone ni Saldico ang kontraktor ng mga proyekto sa probinsya ng Oriental Mindoro. Sa mga nalalaman natin na mga modo sa Bulacan Engineering District, gusto ko lang tanungin kung may direct po ba kayong linya, RD Gerard Pacanan, kay Congressman Saldico para maipasok ang mga projects sa region nyo. Dahil kayong RD, nasabi nyo na rin kanina, na bilang inyong dahil kayo po ay on official capacity, nakakausap nyo, kailangan makausap dyan. So nakakausap nyo ba't meron ba kayong direct ng linya kay Congressman Saldico? Your Honor, again, Saldico is also an accused and there's a pending case, so I respectfully invoke my right against self-incrimination. Pero po yung Sunwest Corporation at yung pong High-Tone Construction Corporation, ito po ang majority na nakakuha ng proyekto sa inyong region. No, ilang bilyon po ang kanilang nakuha mga proyekto na na-identified na kung di substandard ay ghost. So, pamilyar ka ba sa High-Tone Corporation, Construction Corporation at Sunwest Corporation? Again, Your Honor, those construction firm are also subject of the case. And again, I respectfully invoke my right against self-incrimination. Anyway, Mr. Che, kaya ako po tinatanong to, no? Dahil gusto natin malaman kung ganito ba yung pare-parehong nangyayaring scheme. Ganito yung nangyari sa First Engineering District sa Bulacan. Ayaw lang sumagot ni RD Pacanan, pero mukhang ganito rin sa Mindoro. At siguro, just for the record, Mr. Chair, may ilang distrito na biglang lumobo from the NEP. For example, Occidental Mindoro, yung pong NEP nila ng 2025, 2.533 billion. Yung GAA naging 20.99 billion. So, almost 17.5 billion ang inangat.
yung Oriental Mindoro from 1.5 billion NEP 2025, yung GAA po naging 20.795 billion. So halos from 1.5 billion to 20.7 billion. Ito pong nasasakupan. Meron pa Southern Mindoro from 1.4 billion naging 8.999 billion. So RD Pakanan, ito po yung mga district engineering office na nasasakupan mo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Southern Mindoro, tama ho ba? Yes, Mr. Chair. Do you confirm na ganito kalaki ang nilobon from National Expenditure Program na tagto 2.5 billion, 1.5 billion, naging more than 20 billion yung bawat distrito? Alam niyo ba ito? I cannot categorically confirm because I don't have the exact figure, Your Honor. I mean, Mr. Chair. Saan nangyari yun? So saan paano nyo hindi, pero alam nyo, ito yung inyong distrito, pwede nyo bang i-recall yan sa susunod? Subukan nyo po na, kung alam nyo po na ganun ang nilobo ng inyo pong mga distritong hawak na ganun kalaki. Bakit ho ganun kalaki? Alam nyo, hindi ba kayo nagtataka na napakalaki? Buti kung, Mr. Chair, kung nadagdagan lang ng halimbawa, 1.5 billion, nadagdagan ng ilang daang milyon, pero ito, from 1.5 billion to 20 billion. From 2 billion, 2.5 billion to 20.999 billion. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit ganun? Mr. Chair, first po, kami DPWH po is just an implementing agency po. So, whatever funds po na nasa GAA, we will implement it po. Sige po. Mr. Chairman, Yes, bago mo iwanan. Senate President, recognize. Yes, bago mo iwanan yun. So sa NEP yan, Your Honor, sa NEP yung 1 point something billion. yes. So hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan, no? So makikita natin na itong taong ito, itong regional director na ito ay pinunduhan talaga ng malaki ng ng ni Saldico para doon makakuha ng malaking korupsyon sa kaniyang distrito mga kaibigan. At mangyari doon at diyan kumuha ng pinakamalaking korupsyon itong kay Saldico, itong si Saldico na doon kinuha yung malaking pundo niya mga kaibigan. So ngayon babasahin natin ang komento ng mga netizen. Kung ano po yung mga komento ng netizen dito mga kaibigan, ano ba yung mga sinasabi nila. So makikita natin na panay iwas itong taong ito mga kaibigan, itong regional director na ito at wala na siyang magawa nandyan na nakikita na talaga lahat ng mga tao ang kanyang ginawa, kaya hindi na lang siya sumagot dahil nandun na sa Sandigang Bayan daw ang kaso. So sabi dito nahiya siya sa mga pinagagawa niya, so kaya nga nakatago yung mukha niya dahil nahiya siya sa pinagagawa niya. Nahiya siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak na talaga makikita sa publiko mga kaibigan. Nakakatawa, just show face to everyone. So gagawa ng katalataduhan tapos magtakip ng mukha. So ito yung mga sagot ng mga netizen mga kaibigan na makikita natin na nagagalit na talaga itong mga taong bayan natin, mga kababayan natin. Drama na yan, Blue Ribbon na yan, niloloko nyo naman yung mga Pilipino. So mayroong isa dito na drama daw ng Blue Ribbon. So kung ayaw mong maniwala sa Blue Ribbon, saan ka maniwala? Doon ka sa Kangaroo Court mga Richard Paraon. So ano mangyari dyan? Puro tuta yung mga nasa lamisa. Naglulukuhan na lang kayo dyan. So let's you forget government employee employed by the people. OOTD lang siya. Acting like Kibuloy, everyone already knows siya, criminals. Siya yun may bahay at lupa, angkar sa ibang bansa. Pinapaikot lang kayo ni Lacson Soto dyan. Gagagohin lang lahat ng sarswela na ito. So maraming comment dito mga kaibigan sa mga kababayan natin. So punta tayo sa New West. So yan. So nakakatawa, just show face to everyone. So yan mga kaibigan, makikita natin na sa Blue Ribbon Committee ngayon sa araw na ito, makikita natin na mayroon na namang panibagong mga witness, mga panibagong akusado sa regarding flood control project mga kaibigan. At mayroong isang babae, yung tinatawag na Maria,
na naglabas talaga siya ng mga ebidensya tungkol na siya na din ay nagdidumidiin kay Romualdez na kasama talaga sa nitong kalukuhan nito sa flood control, mga kaibigan, mga kababayan. So kung bago pa lang kayo sa channel natin, don't forget to subscribe. This is Kuya Dudes Opinion, mga kaibigan, mga kababayan.